Kung ang Honda ay naglabas ng bago nilang motor, Honda Navi, sinundan naman ng Yamaha Aerox, at ngayon naman ang Rusi, ang ikatlo sa pinakamalakas ang benta sa Pilipinas. Pangatlo, ang Rusi. Ito naman ang Force 150i. Tingnan natin, busisiin natin ano bang meron sa motor na to. Boss Motovlog. Andito ako sa branch ng Rusi, Bacoor, malapit sa St. Dominic sa crossing ng Bacoor. Makikita mo na itong Rusi mga bossing. At dito ang pumukaw ng aking atensyon. Kakaiba at wala kang makikita halos sa kalsada yung ganitong forma. Rusi lang ang naglabas nito. Ito ang Force 150i. Sa pangalan pa lang makikita mo na at alam mo na agad kung anong specs. At I, it means fuel injected. 150, it means 150cc yan. Titingnan mo to sa harapan mga bossing, yung datingan niya ay mukhang Predator, mukhang nangangain ng buhay, pero maamo naman. Ang kanyang mga ilaw sa harapan, LED na yan, at tingnan mo naman yung paligid ng kanyang mga katawan, yung kanyang body fairings. Puro kaliskes ng carbon mga bossing. Dito sa handle, makikita mo ang saksakan ng cellphone mo, USB type, saka C type. Mamili ka na lang para hindi ka malobat kung sakaling maglo-long rides ka. Yung rubber na yan, ingatan nyo yan dahil protection po yan sa tubig pag umuulan. Sa dibdib mga bossing, meron po yung dalawang butas na yan. Yan po lagayan nyo ng mga anik-anik, mga gamit, basahan, tatlong pares ng tsinelas, wig o kaya kahit pustiso, kasya dyan. Baryas, panukle. At kung makikita mo, akala ko nandyan yung saksakan ng cellphone. Wala pala, no? So, wala siya dyan. O maganda yan, may additional compartment ka bukod sa compartment na meron ito. At medyo malalim din siya. Saktong-sakto, dalawa naman, ano? Ayos na rin ito. Pwede kang maglagay dyan ng ano mo, yung inumin. Diba? Tapos sa tail light, tingnan mo naman mga bossing, wala nang debumbilya. Integrated po ito, Kumbaga, naka T-type ang kanyang turning lights diretso pababa sa kanyang tail light. Meron ding ilaw mga boss para sa plaka mo. At yung plaka syempre, itabi mo yan. Marami naghahanap niya, sabot-sabot lang. Kung meron kayo, pa-arbor naman mga boss. Lagay ko lang sa motor ko. Kung titingnan mo yung gilid mga bossing, nababalutan din siya ng mga sticker. Yung mga detalye ng motor kagaya ng electronic fuel injection. Makikita mo dyan. At tingnan mo naman sa may headlight mga bossing, paangat dito sa kanyang windscreen. Ang daming kaliskes, nagsisilbing, nagbibigay ng additional appealing na pag nakita mo, akala mo naka-carbon talaga siya. Pero carbon finish po ang isang ito. So hindi ka na magpapamodified pa. No? Marami kasi nagdidikit pa ng sticker and all para papaganda yung motor niya. Dito mga bossing, hindi mo na po kailangan. Maganda yung windscreen na yan. Para pag nagta-top speed ka, nahahati mo yung hangin for aerodynamics purpose. Pag tinignan mo siya, akala mo sobrang laki. Pero pag nakita mo ng actual, saktong-sakto lang sa height ng mga Pilipino. Talagang Asian na Asian. Kasi itong Rusi mga bossing, syempre for Asian market to, gawa sa China to Syempre ang market talaga nito dito sa Southeast Asia. Dito sa kanyang tapakan ng angkas, ng pillion nyo, tingnan nyo naman, kakaiba. Makakakita ka ba ng ganyang forma? Dito pa lang sa pillion, ginalingan na. Much more naman sa ibang parts pa ng motor na ito. Talagang nakaka-excite yung mga bagong labas ng Rusi ngayon dahil nag-upgrade na sila, ginandahan nila lalo yung mga gawa ng motor nila at dekalidad, maaasahan na talaga. Hindi talaga siya nagpapahuli, no? Kahit sabihin mo may VIG4, baliwala sa Rusi yan Talagang ibibigay niya pa rin yung mas mababang presyo. Pero ngayon talagang mas dekalidad at in-improve na. Tingnan mo naman, naka-disc brake pa sa likod yan. Sa harapan naman, naka-disc brake din po yan mga bossing. At ang ganda ng tambucho nila. Ang ganda, pwedeng ipang swap Diba? Yung format, tingnan mo naman, napaka-sleek, direct to the point, pero may talas ng konti na nagbibigay ng dating para maging sporty yung motor na to. Naka-CBS po ang gulong nito sa harapan mga bossing. Syempre, ang mga gulong niyan ay 14. Yung side stand niya, naghahanap ako ng side stand switch. Paki-comment po kung meron, pero tingin ko wala hindi ko siya makita doon. Yung windscreen, fix na po yan, hindi po na-adjust ito.
Para siyang yung sa mga Kimco na Skytown na forma, no, 'di ba? Ang ganda eh. Tapos syempre sa panel din natin mabuksan 'yan kasi wala tayong battery eh. No, digital na po 'yan mga bossing. Tapos yung preno niya, tingnan niyo naman. Pwede siyang i-adjust kung halimbawa maiksi mga daliri mo, maliit lang yung taong sasakay, hindi masyadong abot. Pwede mong i-adjust 'yan mga bossing, no? Sa kabila ganun din, dalawang preno po 'yan sa ano niya, sa handle. Pwede mong i-adjust 'yan. Wala sa iba 'to eh. Hindi mo makita sa Big 4 yung ganito. Sa tagal ko nagre-review ng mga motor mga bossing, wala po ako nakikitang ganito sa The Big 4. Dito lang 'yan sa Rusi. Kumbaga, mas maganda yung mga bigayan na mga specs nito, no? Kahit yung maliliit na detalye lang, meron sila. Apakagaling. At talaga namang useful mga bossing. Syempre, 'di ba? Pwede mong i-adjust, papalapit sa iyo yung brake lever. Kung gusto mo naman medyo mapalayo sa iyo, depende sa preference mo. At sa kanyang panel, ayan, nakikita nyo, syempre, digital, wala tayong battery, hindi natin makita. Maganda manood din kayo sa ibang mga vlog, baka nabuksan nila to. Meron tong dalawang susi, at yung susi niya, kakaiba na, no? Hindi siya yung ang ngipin sa labas. Ito, nasa loob po yung ngipin. So, susi pa rin siya. Kumbaga, low maintenance. Syempre, hindi mo na kailangan yung mga kilis-kilis, no? Kaya nga, syempre, naibibigay nga nila ng mura to dahil nga, syempre, susi, siya, hindi pa siya keyless. Pero syempre, ano naman yan, reliable naman yung mga ganyang susi. Sa kanang handle, sa mga buttons nyo mga bossing, ay yung mga kailangan, yung mga basic, o di ba? O ignition, pwede mong patay yung ilaw kung gusto mo, pwede mong buksan. Tapos yung iyong kill switch, yung pula na yan. Sa kanan naman mga bossing, ayan, high and low beam, may hazard din yan, left and right signal light, bocina. Syempre, may passing light din po yan mga boss. At napaka-useful niyang passing light pag halimbawa mag-overtake po kayo. Malaking bagay yan for emergency din yan para halimbawa pagbigyan kayo sa kalsada. Sa upuan, di ba? Makikita mo naman yung kakaiba, napaka-premium, elegante, sarap upuan. Kumbaga iba yung upuan ng angkas mo, separate, at iba yung upuan mo. Kumbaga may salag siya, hindi siya basta-basta aatras ka sa likod. So maganda yung stability lalo na pag naglo-long ride ka. Yung tangke naman niya, ayan, dito mo makikita yung tangke. At spring type yung takip ng tangke niya. Ayos na ayos, di ba? 9 liters po ang pwede mong ikarga dito sa tangke na to. Mas malaki yung sa Adventure X, no? Ng Rusi. Parang parang pang-adventure naman yun. Ito talaga, Port City talaga to. Sa gulong pala makikita mo, bilugan na di ba? Of course, fuel injected ang kanyang makina. Mas tipid sa gasolina yan. Bibihira na maglabas ang ngayon, ang Rusi ng decarburador. Pero meron pa rin, pero pagdating sa mga bago nilang automatic, no, fuel injected na. At naka 3D emblem na rin sila mga bossing, di ba? Ang laki talaga ng in-improve ngayon. Alam nyo ba kung magkano to mga boss? Ay nagkakahalaga lang ng 110,000 pesos. Kapresyo lang din ng Adventure X. Bali magda-down ka lang dito mga bossing ng 10,000. Pwede mo nang iuwi basta kompleto ka ng requirements. Kung cash naman, 110,000. O 1 year, gusto mo hulugan ng 1 year, nag-down ka ng 10,000. O ang monthly mo dyan, 10,660. Sa 2 years naman, 6,035. At sa 3 years, 4,495. Syempre may rebate po yan at 300 basta updated kayo sa hulog nyo. No? Ang laki ng underseat compartment nito mga boss. Pero tingin ko, hindi kakasya yung full face helmet dito. No? Hindi ko lang nasubukan pero hindi siya ganun kasing laki kagaya na sa Adventure X. Pero same price sila. Tataka ako ba't ganun, no? Pero okay lang, maganda rin naman siya. Saka sinakyan ko siya mga bossing di ba? Yung niya, tingnan nyo, spring type din siya Unti-unti na siyang mataas. Kumbaga, pag tinaas mo siyang ganyan, hindi siya basta-basta bababa. Spring type na po siya. Andyan yung underseat compartment, dito naman yung baterya nyo. Tapos kung gusto mo maglagay ka pa ng top box, marami ka nang madadala talaga kahit walang gulay board to. Ready for touring ka na. Malayo-layo na yung mararating mo. Tingnan nyo naman yung mga linyahan. May mga kanto-kantuhan na rin sila. Dati wala yang ganyan sa Rusi. Iba na talaga. Kaya talagang sumabay. Ganda ng 3D emblem na R dito ng Rusi. Premium na talaga yung datingan. Ang liit lang ng gulong. 14 ba to o 13? Paki-comment nga mga bossing
Sa ilaw nito, ayan yung kanyang turning lights dyan sa gilid. Syempre sa Tapolodo, ayan, may R. Tapos yung napakaangas at matapang na dating, mukhang mga ngain eh. Oh. Nakaano pala to, projector headlamp na rin pala, pero parang dalawa lang yung projector nakita ko. Puro carbon talaga yung makikita mo sa ano nyo, paligid ng ano niya, ng black na to. Carbon, parang malakaliskis ang datingan. Sa height kong 5'5" eh, pasok na pasok sa akin eh. Kumbaga, hindi ako nahirapan. Malapad pa nga yung upuan nito, pero abot na abot ko siya. So, tingin ko kaya din to ng mga 5'3". Tabas ka lang ng konti ng upuan. Napaka-komportable sakyan. At tingin ko, stable din to sa kalsada dahil sa makakapal yung gulong. Sa handle pa lang kasi mga boss, pag ginalaw-galaw mo, alam mo na agad sa motor kung magiging stable ba siya o hindi. Pero tingin ko kung matitest ride ko to, stable to 100%. Yung mga ganitong klaseng motor, pwede mo pangsundo sa eskwela, pamamalengke, long rides, short ride. Gusto mo iakyat mo sa mga matatarik din, pwede rin. Wag lang yung mga rough roads kasi hindi naman siya on and off road. Sa mga kalsada pa rin, pero kahit sabi mong bundok, basta makakinis yung daan, ayos to. Syempre, pwede mo rin gamitin to bilang angkas, bilang grab food rider, yung mga food delivery, lagay ka tapak sa likod. Ang laki pa ng compartment. Yan na maganda talaga sa mga scooter, no? Ang dami mong pwedeng ilagay. Tapos komportable pa dahil nga automatic lang. So hanggang sa muli mga boss. 150cc 4 valves liquid cooled single overhead cam, 11 horsepower ang kayang isipa. Nakalimutan ko sabihin yung full specs mga boss, no?